Panginoon, si Satanas wala pong kapangyarihan. Bakit? Wala pong kasalanan ng Panginoon. Wala po siyang nagawang kasalanan. Tayo, mas madali pong maapektuhan ang buhay natin pag may mga kasalanan tayong tinatago at hindi isinusubong ganap sa Panginoon. Kahinaan, bisyo, habits na hindi nakalugod sa Panginoon, para po yung bukas na pintuan na pumapasok yung kaaway upang gambalain tayo. Huwag mo sasabihin na maayos din yan. Okay lang yun. Hindi ko na ito susuko. Hindi pwedeng maayos yan. Wala tayong gagawin. Isipin nyo na lang, pag yung sasakyan nyo na flat, yung kotse natin na flat, lalo na akong kotse, yung kotse nyo na flat, di ba? Sasabihin mo ba, na flat yan, maayos din yan. Pwede ba maayos yun? Pag hindi ka bumaba at i-jack mo yan, palitan mo ng reserva o kaya lagyan mo ng hangin kung pwede pang tumakbo. Kailangan may gagawin ka. Di ba? Pag mo isipin na, maayos din yan, hindi. Kaya, huwag po rin iisipin na maayos yung puso natin. Pag may kasalanan dito, huwag iisipin na maayos din yan. Pag wala kang gagawin. Now, kung may nire-reveal ang Diyos sa'yo na mali yung ginagawa mo, you must do something. Hindi yung maayos ng basta-basta. You must do something. Pangalawa, conduct frequent, honest heart examination. Totoo, honest. Honest tayo sa sarili natin. May kasalanan ba ako nagawa, Panginoon? May kasalanan ba ako nakatago? Psalms 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. Sabi ko si God, Panginoon, tingnan mo nga yung puso ko. May liko ba sa puso ko? May mga bagay ba na hindi nakalulugod sa'yo? Importante po yun. Sa araw na to, pasaliksik natin sa Panginoon ang puso natin. Dalawang bagay lang po ang maaaring kinalalagay ng puso natin. Maaaring nasa tama ang puso natin o maaaring nasa mali. Pag nasa mali po, kaya tanggalin natin yung mali. Sino po magtatanggal nun? Panginoon. Lord, yung mga bagay na ito mali, nakalagay sa puso ko. Alam ko na hindi ito nakalugod sa'yo. Tanggalin niyo po, Panginoon. Linisin niyo po ako. Ay mapupulang dugo. Diba? Renounce it. Tinatakwil po na po itong mga kasinungaling dito. Sa iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name. Huwag niyo pong isipin na mamawala yan kung wala kang gagawin. Kaya, sabi natin sa Panginoon, sorry po. Sorry po, Panginoon. May mga bagay po sa puso mo na hindi pa nagsuko sa iyo. Now, this morning, I renounce it. Help me, Lord. You need to confess before God. Huwag niyo isipin na nilinisin ka na ng Panginoon basta-basta. Hindi po. Wala kang gagawin. Tingnan niyo po, sa 1 John chapter 1, verse 9. Marami pong nakapimorya nito. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sin and purify us from all unrighteousness. Now, ano po yung unang gagawin? Confess. Confess po natin yung kasalanan natin. Si God yung magpupurgive sa mga kasalanan natin. At may gagawin mo sa pangatlo. Nilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasamahan. Pangatlo,
Commitment to God's Word. Psalm 119 verse 9, New King James Version. How can a young man clean his way? By taking heed according to your word. Now, pagbasahin natin yung Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart. Kaya importante po. Importante po na punuin natin ang ating puso sa salita ng Panginoon. Para wala na po ang kaaway na amasyal dun sa loob. Amen po ba? Palakpakan po natin si God. Hallelujah. Gising pa po ba? May kausap pa ako? Hallelujah. Praise God. Number 4. Taas naman yung pastor. Dami naman yan. Isa na lang po. Allow the Holy Spirit to cultivate your heart. Pakisabi po, God's Word. God's Word. God's Spirit. God's Spirit. Ang gagawin po ng Holy Spirit ay ang salita ng Diyos to convict us. Kagaya na yun. Nakikinig po kayo sa akin. Naniniwala po kayo. Nakikinig kayo sa akin. Naniniwala ko nun. Now, you're listening sa salita ng Panginoon. And God will convict us. Papakita niyo po sa atin kung ano yung mga mali natin. Yun po yung nagagawa ng banal na Espiritu. Pag gusto niyo magbago, yun po yung kaya ng banal na Espiritu ang pagguhin yung pagkatao natin. Allow the Holy Spirit to cultivate our heart. Bakit po? Bakit ba pinabubungkal? Pinabubungkal yung puso. Ang lupang napabayaan, tumitigas. Now, pag pinabayaan po natin yung puso natin, isang araw, matigas na po yan. Ang di natin nakakultivate ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Last po. Entering your secret place daily. Sa araw-araw na pamumuhay, sa araw-araw na buhay natin, how we interact with people. Hindi po lahat ng tao sa paligid natin kaibig-ibig. Hindi lahat po ng tao gusto tayo. How we interact with these people. Ano pong dapat gawin? Bago po tayo lumabas ng bahay, manalangin po tayo. Panginoon, ang dami ko po masasagupa sa buong araw na to. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na magkaroon ng tama at malinis na puso. Nawa po ngayong umaga ay maging nais natin ang magkaroon ng malinis na puso. Sino po rito ang nais na magkaroon ng malinis na puso? Taas po yung kamay. Hallelujah! Palakpakan po natin si God. Tayo po tumayo, nais kong tawagan ng music ministry.